Hello guys, nandito naman si Mr. Boy Parrot, scientist. Ang ang topic na pinag natin ngayon guys, incubator. Yung mga baguhan diyan sa baguhan pa sa incubator, may tips ako para madali kayong matuto. Marami na kasi akong ginawang incubator. Ito. Pakita ko sa inyo guys, yung incubator ko guys. Kita ko sa inyo. May ginagawa akong incubator ngayon. Kung kahit ano pa yan kaliit, kung marunong ka talaga, mga tips or mga ano, yung mga kung beginner ka pa, madali ka lang matuto ito. Ito pala yung incubator na ginawa ko. Kahit maliit pa yan, ano yan, kung marunong ka talaga, dapat ito lang yun talaga yung importante. Bili ka lang dito sa Shopee. Shopee ko to nabili ha. Termo mo ito, temperature control. So, ganyan lang. May settings siya, ano, ganyan. So, nilagay ko sa 38.4. Kapag yung umabot ng 38.4 yung ilaw, papatay siya. Tapos yung hindi na mainit sa loob, sinisit ko din sa 38.2. Umiilaw na siya kapag pero yun guys, yung tips ko talaga guys, yung beginner ka pa, ito talaga guys, dapat hindi, kahit ano pa yan, China, hindi original itong temperature control, ito talaga yung magbe-base ka dito. Dapat may temperature control ka talaga, dahil ito yung mas accurate to, di ba? Kita mo 37.6. so yun, tips ko na yan ha, isa na yan. Tapos kapag una, kahit maliit pala yan, yun, dapat una talaga, dapat may fan ka. Tingnan mo, may pipisa na dito, legit na yan, tungo na yan, dapat may fan ka at saka tubig talaga, fan at saka tubig. Yun, yung bulb ko 25 watts yun, ego, malapit na pipisa guys. Yun, bit muna na natin guys ha, dahil yung pumipisa na kasi yung tatlo. Ang tips ko dito guys, kapag beginners ka guys, dapat may fan talaga. Yung fan, always talaga yan naka-rotate, hindi mo isabay sa ilaw. Dahil kapag isabay mo kasi sa ilaw guys, hindi yun ma-accurate dito. Minsan nagluloko at matagal pa ano, yung init sa loob, matagal itong temperature control tumaas. So ngayon, kapag hatching naman guys, hatching or 19 days, yun 18 to 19, 21 ba yan, yun, mas okay yung 21, mas madali yun, mas strong yung sisyo kapag umaga bumiak yung ano, malakas kasi. Yun guys, yun guys, yung ulitin ko guys, yung tips ko talaga guys, yung thermometer, dapat may thermometer ka talaga. Hindi tayo base doon sa temperature control, dahil hindi kasi yung accurate, di ba? Pero yun lang naman, kung gusto mo talaga yung mamahalin, yun, bili ka doon, yung mamahalin. Pero yung mga beginners, bili lang tayo ng Shopee. Shopee niya, mas barato pa. Pero dapat talaga yung nag-base tayo sa thermometer, lagyan talaga natin. Dapat siya naka-range siya ng 37.5 to 38. Doon talaga tayo magbe-base. Yung kung may lagnat tayo, di ba? Doon mas accurate talaga yun.
Tapos yun isa doon yung tips ko, yung ilaw niya 25 watts yung ilaw niya, at saka ito talaga importante yung fan. Yung beginners ka pa, dahil ilang kasi sinasabay yun, kapag pumapatay na yung nag-off yung ilaw, nag-off din yung fan. Dapat tinatry ko na yan, pero in-observe ko na mas maganda yung naka-stable yung rotate sa fan, para equal talaga yung, kung kahit marami pa yung itlog mo na nilagay, equal talaga ang loob ng sa incubator mo. Yung mainit, yung init niya equal talaga, dahil naka-rotate kasi yung hangin niya eh, di ba? Kaysa yung walang, hindi stable, umiinit lang doon, di ba? So saan ba yung naka dito, hindi dito okay, dito ganyan, di ba? Kaya na importante talaga ay mas maganda talaga yung naka-stable yung hangin niya. Din tapos yung tubig, isa doon tips ko, so yung tubig dapat may tubig talaga, dahil yan talaga nagbibigay ng moisturize sa mga itlog, para maging kung sa ano pa yan, yung igang ano yan. Tapos ito din, kung patayin mo lang yung kuan, yung fan niya, hatch time, dahil para nag-observe ko kasi dapat siya patayin hatch time na, dahil kapag may hangin kasi madaling matuyo yung moisturize niya, yung nasa, dapat mabilisan ba yung pagbiak ng itlog, di ba? Kapag ganyan dapat siya mabasa-basa, dapat yung moisturize yung makatulong para maging madali yung pagbiak ng itlog. So dapat natin din patayin na rin yung fan, di ba? Sa una kay stable lang, pero pag hatch time na mga 18 to 21 days, yun patay na talaga, para mabilis yung pagbiak ng itlog, dahil na kasi yan eh, sisiw na kasi yan eh, kaya madali siya. Yun lang tips ko yan ha. Then dapat din at yung tubig isa din, yun lang kapag beginners ka, yun lang. Yun, kung gusto mong gumawa ng mga cartoon, okay naman yan, hindi naman yan imposible. Kung cartoon lang, yun lagyan mo talaga ng thermometer. Halimbawa wala kang temperature control, lagyan mo ng thermometer. Tapos dapat may ilaw ka ng 25 watts. So di ba yung temperature control ay nagko-control ng init. So yun guys, kung halimbawa may karton ka, dapat butasan mo yung mga box niya, para lumabas yung hangin or init niya. Yun guys, yung tips ko lang yun sa inyo, para kung DIY lang yung karton, yung ginawa nyo incubator, butasan nyo yung mga butasin nyo, dandahan lang. Tapos yung thermometer, tingnan mo talaga yung thermometer kung naka-range ba siya sa 37.5 to 38. Yun talaga yung mas okay yun. Para yun lang guys, kung gusto nyo adjust lang, dapat may thermometer lang. Magkano yan? 100, okay na yan, patch na yan. Magagamit mo pa sa yung personal na may anak ka ba, yun guys. Salamat guys, yun lang ang tips ko guys. Sa susunod natin na vlog guys, yung yung paano na natin yung pag-candling naman, 3 days
malalaman na natin. Yun lang guys, kung buhay ba ang itlog or patay. Yun lang guys, tips ko sa inyo guys ha. Kapag yung mga beginners, gumawa ng mga DIY, dahil minsan kasi guys, yung guys yung inahin kasi guys, daming hindi mabubuhay. Dahil hindi natin alam kung mabasa sa ulan, hindi natin alam kung nilulumluman ba niyan sa inahin. Yun, mas okay yung incubator talaga. Okay guys, maraming salamat guys sa sunod natin vlog guys. Please subscribe guys. Okay guys, please subscribe lang guys. Okay na, para yung mga video ko, para yung part 2 natin, yung tatalakayin natin yung kandiling na naman, para yung malaman nyo kung buhay ba or patay. 3 days lang. Sige. Okay guys, salamat. Dito na guys si Mr. Boy Parrot Scientist guys. Salamat. Okay guys.